Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Bakit ba nandito ka? Ines na tanong niya. Di ba dapat nasa opisina ka? Wala nga pala siyang pakialam. Bahay nga pala nito ang mansyon, kaya ano naman ang karapatan niya magtanong? Bumuka ang bibig ni Rare para magsalita, pero agad niyang tinalikuran. Di bali na. Hindi ako interesado sa paliwanag mo. Lihim siyang napahagik-hik, lalo na nang umigting ang panga nito. Bawing-bawi na siya at araw-araw niya itong papatayin sa konsumisyon para naman magsawa ito sa kanya at palayasin na siya. At ang isang iyon na babae, kapag naubos ang pasensya niya, ay papatulan niya talaga iyon. Dangan lang na hindi siya marunong makipag-away. Sa may salas ay nadaanan niya ang mga kalalakihan na dumampot sa kanya sa hotel, kaya parang gusto niyang yumuko. Nakaramdam siya ng hiya at panliliit, pero sabay-sabay na tumungo ang mga iyon nang paika-ika siyang dumaan. Bakit yumuko ang mga iyon? Samantalang siya itong nahihiya dahil sa pagbebenta niya ng sarili. Tuloy-tuloy siya sa kusina at inabutan si Pia na naghahanda roon ng mga pagkaing panluto. "Oh, bakit iika-ika ka? Napaano ka?" Natigilan ito sa paghihiwa ng malalaking carrots. "Itinulok ako noong senyorita ninyo, Yaya. Natumba ako sa sahig," kwento niya. "Ano?" Lumapit ito kaagad at saka sinalat ang likod niya. "Hindi ba namaga?" Hindi naman po yata, Yaya. Halika na, luto na tayo." Na-excite na siyang na makita ang mga hiniles na karne. "Bakit po ang dami? May chicken na, may baboy pa." Tumingin siya sa mukha ni Pia na hinahagod pa rin ang gulugod niya. "Sus, Shania, sa mga barako ba naman yan na mga kakain? Hindi riyan kasya ang 5 kilo na karne araw-araw. 12 mga yan, kasama si Rare at si Luta. Idagdag mo kami ni Jocelyn. Si Vilma, hindi naman yung masyadong kumakain. Prutas lang yun, madalas araw-araw. Si Rare ang matakaw, kaya lang palagi naman nag-exercise, kaya hindi tabain. Halika, at tuturuan kita magluto ng special na Chinese adobo at chicken curry." Mabilis siyang tumango at marahan na naglakad papunta sa harap ng isang magarang gas range na 6 lutuan at nanginginaing sa pagka-stainless. Tumingin din siya sa electric stove at isang malaking oven na nakakabit sa dingding. Tapos ay sa ref na malaki at 2 pintuan. "Ang ganda rito, Yaya Pia. Doon sa amin, pugon lang at kapag walang uling, gatong na lang." Malungkot siyang umiti. "Pero masaya kasi nandoon si nanay." Hinagod siya nito sa ulo. "Huwag ka nang malungkot. Pasasaan ba't makakasama mo rin ang nanay mo't kapatid? O di ba nga sabi mo, pinadalhan naman pala ni Rare ng pera? Sabi ko sa iyo na mabait naman yan, hindi lang halata." Siguro nga, kaya lang hindi niya alam. Hindi pa naman niya gaanong kilala ang lalaki at base sa kwento ng sarili noong ama, may kadigasan nga yata ang puso ng Rare na yun. "Pag umuwi ako, Yaya, mamimiss po kita." "Ako rin, anak." Parang naluluha na ito kaagad, kaya naman niyakap niya. "Luto na po tayo?" Anyaya na niya rito kasi baka maiyak din siya. Abot tanaw ang kusina mula sa indoor balcony na kinatatayuan ni Rare at para siyang mantikang tulog sa kinatatayuan habang nakatingin kay Shania na parang bakit ang saya kapag hindi siyang kaharap. Siya naman itong parang gago na pahabol-habol ng tingin kahit anong pilit niyang huwag pansinin. He was truly captivated and there's something about her personality which makes her look so special. Hindi niya mawari kung ano iyon. Basta, alam niyang meron at parang hinahatak siyang alamin kung ano. "Aalis muna ako. Rare, 9 AM pa naman ang dating ni attorney. I'll bring flowers to your dad. Hindi ka ba sasama?" Vilma spoke behind him but he remained standing unattentive. "I'll visit next time. Dapat isa sa atin ang nandito pagdating ni attorney. Don't keep him waiting, Vilma," he answered without throwing a single glance at the woman. "Okay, bye. I'm sorry for what I did a while back. From now on, I won't touch your captive. I'll just wait for the final results of the investigation." Hinalikan siya nito sa pisngi
at hinaplos pa ang kabilang panga niya, pero gumalaw lang ang mga mata niya para tignan ito. "Bye," he mumbled and moved his eyes back to Shania again. Vilma must really stop hurting the girl. Ayaw niyang may makita kahit na isang pasaman lang ulit sa katawan noon kapag hinubaran niya. Nakakabwisit kasing tingnan na kapag nakikipagtalik siya ay kalmot-kalmutan ang muka at ang braso. May plaster sa noo o kung ano pa man naman siya sa katawan. Ang puti-puti pa naman. He heard a sigh beside him but he didn't pay attention to it. Nang hindi siya makatagal ay bumaba rin siya nang makalabas si Vilma sa main door. "Bossing! Good morning!" Bati sa kanya ng mga tauhan pero tumangulang siya. "Si Lut at Anjo?" Tanong niya sa mga yun. "Maagang umalis, boss." At ibabahay na raw si Mrs. Aliw. Natawa ang isa sa mga tauhan niya. Alam na niya kung sino si Mrs. Aliw. Tiyahin ni Shania. Hindi kaya lugi siya sa deal na ginawa nila? Walang kaalam-alam ang dalaga na ipinabahay na niya ang mga tiyahin at magulang noon tapos magbabayad pa siya ng 30,000 sa isang session lang. "Oh no, Rare. You'll pay 30,000 for 6 rounds. Napangisi siya. Akala naman yata ni Shania ay solve na siya sa isa dahil inasahan lang niya noong ni-rape niya. Next time, she'd know how bad he could get when it comes in bed. "Inform me when Luta calls." Bili niya sa mga tauhan na sabay-sabay naman na tumango. Dumiretso siya sa mga bukana ng kusina at tumayo roon saglit. "Ako na yaya maglalagay ha. Sabihin mo lang kung anong ilalagay. Para naman sa pag-uwi ko, ay gagawin ko sa nanay ng adobo." Shania said with a smile. Hawak nitong isang kutsara at hinalo-halong sibuyas at bawang sa kawali. Adobong tuyo nga lang. Idinaan nito sa hagik-hik ang totoong pagkukwento ng kahirapan na tingin niya ay hindi naman kasinungalingan o paawa lang. "Pasaway kang bata ka. Kapag naging stewardess ka na, yayaman ka na. Hindi na to yung uulamin ng nanay mo." Sagot naman ng yayapian niya. "Ayoko na talaga, yaya. Kasi ayoko matikman ni Bibi Bunso ko ang naranasan kong hirap na lugaw sa umaga, lugaw sa tanghali, tapos lugaw na naman sa gabi. Tangina, may tao bang nabubuhay sa lugaw lang? Ano na ba dapat ang year mo? Hay naku yaya, kung dire-diretso ako, tapos na dapat ako ngayon. 15 po kasi ako nag first year college at hindi naman po ako inabot ng K-12 program. Syempre, may summer classes, kaya mabilis ako makakapagtapos. Kaya lang po, third year pa lang ako ngayong pasukan kasi patigil-tigil ako at baka nga tumigil na naman ako dahil sa sitwasyon ko." Dinampot nitong karning baboy at inilagay sa kawali. Napatulon pa ito nang tumalsik ang olive oil. "Basta makakapagtapos ka, iyon ang mahalaga." "Opo, hindi ko susukuan yun yaya. Ang pagiging flight attendant ang susuko sa akin. Ganoon naman daw po ang buhay sabi ni nanay. Lahat may hirap, hindi puro sarap." "That's a lie." Kontra ng isip ni Rare. "Stay with me at araw-gabi na masarap." Ngumisi siya sa kapilyuhan ng isip. "Minsan nga po, inalok na ako maging kabit ng isa kong professor." Kwento pa nito, kaya parang tumaas ang presyon niya. "Jesus patawarin." Bulalas naman ng matanda. "Opo, kaya lang hindi ko tinanggap. Tumigil na lang ako ng isang SEM. Kapag naman nag-e-exam ako para sa scholarship programs ng gobyerno, hindi ako nakakapasa kasi wala naman po akong kapit. Tapos, sumali rin po ako sa dance troupe ng congressman. Tuwang-tuwa ako nung alokin po ako ng scholarship. Pero nadismaya ako kasi kapalit daw po noon ay ibabahay ako at aanakan kasi buog yung asawa niya. Diyos mio, 17 lang po ako noon yaya." Nilungkot ang mukha ni Rare. "That's stupid. Hindi ko pa rin naman tinanggap yon. Kahit nalitong-lito na ako kasi may sakit na noon si nanay ng TB. Nakuha niya po sa paglalabada tapos pamamalan siya ng mga tinahing uniforme ng isang sewing industry. Hindi niya kinaya kaya bumigay yung baga niya. Tapos naman makalipas ang ilang taon ay noong gumaling ay may dumating na tiyonggo sa buhay ni nanay. Ayun, tumihaya siya ng tumihaya ay di nabuntis. Tapos naman niliyasan impacto na yun kaya iyak na iyak si nanay. Natigilan naman po ako sa pag-aaral kasi yung kinikita ko sa paglalabada ko ay pinambibili ko ng ulam ni nanay kasi naawa ko sa baby bunso ko na nasa tiyan niya. Mas pinipili ko na lang na huwag pumasok sa eskwela kaysa magutom sila." She sniffs. Pati na ang yayapian niya ay napasinghot at nagpahid ng luha. Kapag oras na ng break, doon ako sa library kasi
Humikbi na ito, kaya parang sumikip ang dibdib niya sa halip na pantalon. Kasi wala po akong pera na pambili ng snack at kahit nakakagutom na, basta makapag-aral lang. Nahihiya na ako sa mga best friends ko na lagi ako nililibre, kaya tinataguan ko na lang sila at nagbabasa na lang ako ng libro. He swallowed. He never experienced such things in his life. Nag-aaral siya noon sa UK at nakakasabay siya kahit sa mga anak ng royal family. Ito yata ang example ng buhay na hindi niya nakikita sa kabilang panig ng mundo. Kaya lang bakit parang masiyahin itong babae kahit nahikaho sa buhay. Naiiyak na ako sa buhay mo, sagot na matanda, habang siya naman ay nakatago lang sa may gilid ng pinto at nakikinig, habang nakapamulsa at patitig-titig sa kabuuan ni Shania hanggang sa napansin niya ang suot noon na bestidang bulaklake na kulay puti at pula. Bestida yata yun ng mami niya na bagay dito. Hindi ito mukhang babaeng galing sa hirap at sabi ay naglalabada. And who will not offer her dirty deals? She's so beautiful and so hard to ignore. Para nakaswerte pa nga siya na siya ang nakauna, kaya nga pinaspasan na niya kahit na pumapalahaw ng iyak para hindi na mapunta pa sa iba. At kung pag-aaralan ng mukha at panlabas sa kaanyuan nito ay hindi rin yata siya makakapaniwala na ito ang totoong nagturok sa daddy ng potassium chloride. And why would she if she said that all the dirtiest offers in the world were laid in front of her very eye but chose to turn them down? Congressman na nag-alok na ibahay. Kung ibang babae lang, isasama na at magiging praktikal. Pero bakit ngayon inapunta pa sa kamay niya? Di ko alam kung paano rin nga ako napunta sa ganito, Yaya, na nagawang ibenta ang sarili. Kasi awang-awa po ko sa nanay nung nalaman ko na may mayoma siya tapos manganganak na. Suminghot na naman ang dalawa. Hindi kaya ang pait na ng ulam dahil puro mapait ang kwento habang nagluluto? Lihim pa po itong pagpasok sa club kasi sigurado hindi lang kurot sa singit ang aabutin ko sa dalawa kong tiya at sa nanay ko. Kasi kahit na mga hostess din ang dalawa kong tiyang, mahal po nila ako kasi ako naman kaisa-isa nilang pamangkin. Kaya lang sabi ko, mas mahalaga ang buhay ng nanay ko kaysa sa puri ko bilang babae. Humagulhol ito ng iyak kaya dismayado siyang umiling kasi hindi niya alam kung anong nararamdaman niya. Sabi ko, ang puri talaga naman inawawala talaga kapag nagkakaasawa na. Kaya lang ang buhay ng nanay ko at kapatid ko hindi mapapalitan kahit 1,000,000 puri pa. Jesus, napalunok pa siya. He can't bear to hear such words anymore. Papaalis na sana siya nang bigla naman tumunog ang cellphone niya sa bulsa. Sabay na napalingon ng dalawa sa may pintuan kaya hindi na siya nakatakas pa. Kanina ka pa ba riyan? Chismosong bata ka na yata, Rare, at hindi ko alam na may ugali kang ganyan. Anang yaya niya na sinundan pa ng pagsinghot. Tinigasan niya ang muka kahit na sa kauna-unahang pagkakataon ay parang nalito siya. Cellphone ko yung tunog na yan sita naman ni Shania sa kanya na parang baliwala naman ang sinabi ni Pia. Why would even eavesdrop? Kanina pa tawag ng tawag ang kung sinong pilato kay Shania at ibibigay ko lang itong cellphone niya. Dinukot niya ang cellphone para maisalba ang sarili. Wala sa isip na inabot niya iyon sa dalaga na nakatitig sa mukha niya habang hawak ang syanse. 5 minutes to answer the call, he declared, but she just pouted. Tinignan nito ang screen ng aparato at kung bakit bigla itong umiti na maganda at kumisla pa yata ang mga mata sa guni-guni niya. Si Prof. Kumpogi, Diyos ko po! Nayakap nito ang cellphone at parang idinuyan kaagad sa alapaap habang nakatirik ang mga mata. Mamaya, siya naman ang magpapatirik noon. Para wala nang pakinabangan ang Prof. Pogi daw. Rare's lips curled annoyingly. He wanted to grab the phone and say that he'd changed his mind. No more phone calls. Damn it. Natilihan si Shania nang sumilip siya sa pintuan ng guest room kinagabihan at nakita niya ang isang bulto ng lalaki na nakatayo sa may barandilya ng balcony. Walang humpay sa pagtunggay ng alak, malamlam ng ilaw pero kilalang kilala niya ang kabuuan ng lalaki. Si Rare, natuwa naman siya kanina dahil parang nasarapan naman ito sa luto niya at pati ang mga kasamahan. Kaya lang, bakit nang dumating abogado ay parang nag-umpisa na itong malungkot at hindi maipintang muka. Marunong din pala itong malungkot, nakagat niya ang daliri nang para mapahid nito ang mata. Umiiyak ba ito? Patingin-tingin ito sa napakalawak na kabuuan ng second floor, tapos ay tutungga ng alak sa bote. Ngayon, habang nakatingin siya rito,
ay hindi isang madilim na taong tingin niya sa lalaki. A man whose dark doesn't know how to cry, and the fact that Rare is crying tonight, he isn't really dark. Ano siya, Shania? Tanong niya sa isip. Light siya, light. Napahagikik siya. Maya-maya pa, ay nilaklak na nitong tuluyan ang laman ng bote. Tapos, ay tumayo ito ng tuwid at saka iniliyad ang malapad na dibdib niyon. Ayun, balik na naman ito sa pagiging brusko at parang walang sasantuhin kahit na pilikmata ng tao. Basta na lang nito inilapag ang bote sa center table at saka pumihit. Inay, nagmamadali na siyang tumago sa may gilid ng pinto dahil baka puntahan na siya. Pero sinilip niya ito ulit at sa kwarto yata nito ito papunta. Sa totoo lang, kanina pa rin siya hindi makatulog dahil nga palakad-lakad siya sa loob ng kwarto. Kaya nga napasilip siya sa pintuan. Ngayon kasi ang sabi ni Rare na ihanda niya ang sarili niya at bibirihin na naman yata siya ng husto. At anong ginawa niyang paghahanda? Wala. Hindi siya nagsipilyo, hindi siya naghilamos, at mas lalong hindi siya nagpalit ng panty. Maanong maamoy nito na malabi na goongan ang kanya sa oras na hawiin ang bestida at panty niya. Diligtas siya. Kung naisip lang kaagad niya, sana 3 araw siyang hindi naghugas. Nakakatawa nga ang sarili niya na ang lakas ng loob na mangontrata, pero naman para ayaw niya itong palapitin at mas binabalak niya madismaya si Rare. Kapag nabantutan ito sa kanya, ay baka palayain na siya at mawala na ng interes nito. Kaya lang, paano mawawala ang pabibintang nito sa kanya? Bilang na raw ang araw niya, hindi naman talaga siya interesado sa 30,000. Kaya lang, kinagat ni Rare ang kontrata niya. Kaya ngayon nga siya. Sa sobrang pag-iisip niya at pakikiramdam niya ay hindi na niya nagawang umalis sa may likod ng pintuan. Kaya nang marahas iyong bumukas ay tumalsik pa siya. Ano ba? Inas na angin niya at kaagad na napapihit pero hubad na katawan ang bumalandra sa harap niya. Si Rare, nakasuot lang ito ng boxer short at may bit-bit na bundle ng pera na puro 500. 30,000 pesos. Yours. And you, pinasadahan siya nito ng tingin. You're mine tonight. Sa isang kilos ay nakapaloob ng katawan niya sa isang braso nito at halos tumikit na mga mukha nila sa isa't isa. Parang gumaan pa ang ulo niya sa bigla nitong paghaklit kaya hindi siya nakahuma. Lalo na nang iitsa nito ang makapal na perang papel sa ibabaw ng maliit na babasaging center table sa may gawing likuran niya. Isuot mo, utos nito sa kanya kaya napakurap siya. Ang alin, tumatahip ang dibdib niya sa kaba at nanunuyo ang lalamunan. Amoy alak na naman ito pero mukhang hindi naman lasing. Rare lifted his hand and his handling chains of squared brown foil. Ano yan? Takang tanong niya at pinakamasdan ang maliit na pakete ng plastic at parang nakakita na siya ng ganoon. Nakalimutan lang niya. Saglit siyang napaisip habang nakatitig sa mukha niya ang binata. XXL, chocolate flavor. Diyos ko, condom? Hindi ako marunong magsuot niyan. Naiilang na napaiwas siya. Saka ano, pwede bang dahan-dahan naman kasi masakit? Naputo lang sasabihin niya nang bigla siya nitong hinalikan. Napakapit siya sa mga balikat ni Rare dahil halos madurog siya sa dahas ng pagkabig nito sa kanya. Pero maya-maya pa, inatigilan nito. Bakit lasang adobo? Kunot noong tanong nito sa kanya. Sinarili niya ang paghagikik kahit na magigiba ng dibdib niya sa kaba. Hindi ako nagsipilyo, hindi ako naligo, hindi ako naghilamos, hindi ka naghugas? Tumaas ang mga kilay nito at gigil na kinagat ang labi. Namula ang pisngin niya sa hiya. Ano bang katarantaduhan kasi pumasok sa utak niya? Nakakahiya na baka sabihin nito ay salaula siya sa katawan. Marahan siyang tumango. And you think you'll make me back off? Ibinuo nito ang mga daliri sa baywang niya at halos iangat siya kaya napasinghap siya ng hangin. Para mabantutan ka, tumaas naman ang isang kilay niya pero kaagad niyang naibaba nang kaibigan pa siya nito at halos mapag-isa na yata ang mga katawan nila. Pumulupot na rin ang isang braso nito sa baywang niya at sobrang higpit ng pagkakalingkis sa kanya. Sa laki ng demonyo, ay baka kaya siya nitong balibalik na rin talaga. Kaya lang, bayad siya kaya ano pang magagawa niya. Gusto man niyang bawiin ang kasunduan. Hindi siya magpapakita na siyang talunan. Sinimula na ni Rare ang angkinin siya. Pero nagugulat na lang siya sa kanyang sarili
Dahil lahat ng gawin sa kanya ni Rare ay nagugustuhan niya at sumasabay na rin ang kanyang katawan sa bawat paggalaw ni Rare. Wow mga ka-felisidad! Mukhang nagkakaroon na ng atraksyon ng bawat isa. Hanggang kailan kaya sila magbubulag-bulagan sa kanilang nararamdaman? Muli po, huwag po kayong bibitiw sa napakaganda naming kwento. Kaya naman, abangan!